Samantala, ipinagdiriwang ngayon ng Smithsonian Folklife Festival sa Amerika. Ito'y upang maipakita ang iba't ibang lengguwahe sa mundo sa pamamagitan ng art performances. Dito rin ihahayag ang posibleng pagka-extinct ng mahigit 2,000 salita ng mga bansa pagdating ng isang siglo. Ayon naman sa UNESCO, ito ang paraan para mamulat ang mga mamamayan sa halaga ng lengguwahe sa bawat bansa. Si Jack Isay ang ating tagapagbalita. Nakakalungkot isipin na may mahigit 2,000 lengguwahe sa naitalang halos 7,000 lengguwahe sa buong mundo ang maaaring mawala sa paglipas ng panahon. Gaya ng Pilipinas na may 170 lengguwahe, dito ang hindi na ginagamit. Kaya naman kada taon, pinagdiriwang ang mga vanishing languages na may temang One World, Many Voices sa Smithsonian Folklife Festival sa Washington, United States. Dito makikita ang iba't ibang art performances gaya ng fast-paced music ng South America, Tuban language ng South Siberia sa pamamagitan ng throat singing at iconic dance ng Hawaii, kung saan ang iba't ibang tao sa buong mundo ay nagtipon-tipon upang matunghayan ang kwento at sari-saring pinagmulan ng iba't ibang bansa. I've always felt like dancing when I hear this kind of music, and I've always felt restrained, but this was so liberating. This is such an unusual venue that we're going to spend most of the day here. It's a great experience to be with other cultures who are working to, preserve and ensure the survival and thriving of their languages. Generally speaking, we're pretty isolated to different cultures and different foods and music, and there's so much to be appreciated and experienced. Kaya naman panawagan ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations o UNESCO at ng Smithsonian Folklife Festival na ito ang tulong ng bawat tribo, bawat grupo, bawat tao na pahalagahan at ng mother o native language ng kanilang mga tahanan. Mahalaga ang lengguwahe ng ating pinagmulan. Dito nakasalalay ang historya ng ating pinanggalingan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Say.